Noong 1989, naging bagong bahagi ng serbisyo ng Quezon City Police Department ang bomb squad bilang tugon sa sunod-sunod na insidente ng pambobomba sa lungsod. Sa kasalukuyan ay mayroong 21 miyembro ang QCPD Bomb Squad na handang tumugon 24/7. Ang mga pulis na ito ay highly trained sa bomb technicians. Ang mga pangunahing responsibilidad ng QCPD Bomb Squad ay ang paniniguro ng kaligtasan ng mga mamamayan, pag-iimbestiga ng mga explosive-related incidents at pagbibigay impormasyon at edukasyon sa publiko tungkol sa bomb awareness. Patuloy din ang pagpapalago ng kaalaman sa mga miyembro ng bomb squad sa pamamagitan ng mga seminars at trainings. Kasama na dito ang police personnel at iba pang allied government services upang matutunan ang tamang handling ng mga bomb threats. Patuloy din nilang itinataas ang kalidad ng mga kagamitan upang maayos na maisakatuparan ng kanilang responsibilidad. Kilalanin ng QCPD Bomb Squad sa kwentuhan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Pearl Lustica at approve sa amin ang ahensyang ito. Ang kikisig ng ating mga miyembro ng EOD ng QCPD. Ang kasama natin ngayon, isa sa mga makikisig na ito. Kaya help me in welcoming si Police Inspector Chief EOD Noel Fabi Sublay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, sir. Kanina, tanong ko kaagad sa inyo. Ilang taon na po kayo? Ayaw niyo 39 sabihin? po. 39 po. 39. Okay. At kayo po ay gaano nakatagal na sa serbisyo sa ating police department? Almost 7 years in the service. 7 years. And how many years have you been with EOD? 10 years. 10 years. Okay. So, 10 plus 7. 7. Ayun. So, 17 years 17 na. years. Okay. Kumbaga sa anak, malapit nang mag-18. Ano po? Malapit na po. Okay. I-discuss natin to. Unang-unang tanong ko sa inyo, ano ba ibig sabihin ng EOD? Ang EOD po, ang ibig sabihin nito ay yung Explosive Ordnance Disposal. Okay. Could you explain more what it means? Ang EOD ay siya po yung nangangalaga o nagdi-detect sa mga bomba na nare-recover dito sa Kalakang sa Lungsod Quezon at nagdi-dispose ng mga ammunition. Okay. Nagkaroon ng pangangailangan na itatawag o maging bahagi ng serbisyo ng QCPD, itong ating EOD, no, yung ating bomb squad. Dahil noong 1989 or the years before that, merong spate of bombings, no, or bomb threats. Bomb threats. At mahirap kasi na kahit sabihin hindi totoo, pero bomb threat siya, nahihirapan ang ating populasyon kung saan ibabato yung sumbong pagdating sa bomba. Okay. Now, sir, nung nakaraang araw kasi naging bisita naman natin dito yung data. Oo, sila yung nag-iipon ng mga bagay-bagay ng datos tungkol sa bomba at sila ay in close coordination with you. Opo. Okay. Ano po ang primary na pananagutan ng ating QCPD EOD? Ang primary mission ng Quezon City Bomb Squad ay ang serbisyo para sa gobyerno ng Lungsod Quezon at ang mga iba't ibang establishmento ng ating bansa. Okay. So, yung yung constituents ng Constituent, Quezon City. Okay. ng city. Pero of course, we all know dito sa Quezon City kasi medyo special ng konti yung ating lungsod because maraming mga major na sangay ng gobyerno, yung mga departamento, no, ay nandito sa atin. Tama po. Nandiyan ang DAR, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, at iba pa. Opo. Okay. Now, sir, kayo po ay naunang, of course, nagmiyembro sa regular force ng ating police. Opo. And then, you were trained. Opo. Okay. Anong klaseng training po ang pinanggalingan ninyo? Ako po ay nag-training sa Camp Crame ng 3 months, local, and training abroad sa US yung 2002 sa Louisiana State University. And last year sa Bangkok, Thailand. And yung pinakabago itong May sa Indonesia. Sa Indonesia, okay. At ang inyong binabantayan pagka bomba ang pinag-uusapan ay both local and international terrorists. What are the differences between the local and international terrorists? Yung local, siyempre, dito yung sa atin, sa Pilipinas. Andiyan yung ang NPA, ang MILF, and MNLF. Okay. Kaya na tinuturing na local terrorists. Pero yun yung documented, no? documented. Pero naka-alay dyan sa international terrorists ng